Ang 1-0 araw na himala. Paano ibinalik ng mga Pilipino ang ulan sa lupang inulila ng langit? Naniniwala ka ba na may isang nayon kung saan 7 henerasyon ang hindi nakakita ng ulan? Ngunit ngayon, ang tubig ay nagbalik na, gamit ang isang simpleng teknolohiya mula sa Pilipinas. Hindi ito kathang-isip. Ito ay isang tunay na kwento na dapat malaman ng buong mundo. Humahaginit ang tuyong hangin sa mga lantang cactus, at bawat dahon sa paligid ay kulay kapeng tila isinilid sa isang nagbabagang hurno. Mahigit 10 taon nang walang ulap ang kalangitan para sa mga taga-nayon ng Haramogo na matatagpuan sa isang liblib na bahagi ng Aprika, halos 70 taon na katumbas ng 7 henerasyon mula nang huli silang makakita ng totoong patak ng ulan. Isang 9 na taong gulang na batang lalaki, si Musa, ay laging nagtatanong sa kanyang lola, "Ano po ang ulan? Bakit laging bukang bibig ng lahat na parang isang alamat?" Ngumiti ng bahagya ang matanda at bumulong, "Para itong pag-iyak ng langit, anak." Pero hindi tunog, kundi tubig na bumabagsak mula sa itaas na ginagawang luntian ng lupa. Para kay Musa at sa mga bata ng kanyang henerasyon, ang ulan ay isang larawan lamang sa mga librong bigay ng mga dayuhang organisasyon. Walang nakakaalam kung ano ang amoy nito o kung ano ang tunog ng pagpatak nito sa bubong. Ang balon sa gitna ng nayon ay ilang dekada ng tuyot. Kailangang maglakad ng mga taga-nayon ng mahigit 12 kilometro para kumuha ng natitirang tubig sa isang naghihingalong sapa. Bawat taon, unti-unting nilalamon ng disyerto ang kanilang lupain, mga puno at mga pastulan. Maraming matatanda ang sumuko na sinasabi sa kanilang mga anak at apo na panahon na para lisanin ang kanilang sinilangang bayan. Ngunit hindi lahat ay nawalan ng pag-asa. May isang grupo pa rin na nangangarap na muling mabuhay ang kanilang lupain kahit pa walang naniniwala na ito'y mangyayari. Hanggang isang araw, isang convoy ng mga sasakyan ang pumasok sa nayon. Nagulat ang lahat nang makita ang isang maliit na watawat ng Pilipinas na iwinawagayway sa bintana ng sasakyan. Isang grupo ng mga lalaking nakaputing long sleeves ang bumaba, dala ang mga kagamitang ngayon lang nila nakita. Malinaw at matatas mag-Ingles ang pinuno ng grupo. "Hindi kami naparito para lang mamigay ng pagkain. Narito kami para ibalik ang ulan sa loob ng 180 araw. Isang mahinang tawanan ang narinig mula sa grupo ng mga matatanda. "Imposible," sabi nila sa kanilang isipan. "Mismong mga taga-Aprika ay hindi ito nagawa. Paano pa kaya ang mga taong mula sa kabilang panig ng mundo?" Ngunit ang hindi nila alam, ang grupong ito ng mga Pilipino ay hindi dumating na may dalang hungkag na pangarap. Dumating sila na may dalang datos, teknolohiya at katutubong karunungan na subok na sa maraming lugar sa Pilipinas. At dito nagsimula ang 180 araw na misyon na aabangan ng buong mundo. Ang misyon na ibalik ang ulan sa lupang tinuyot ng 7 henerasyon. Pagdating ng pangkat mula sa Pilipinas sa nayon ng Haramogo, bumalot ang pagdududa sa paligid. Ang ilan ay nagtanong kung isa na namang NGO ang mga ito na mamimigay lang ng pagkain at pagkatapos ay aalis tulad ng dati. Ngunit ang pinuno ng pangkat na nagngangalang Vicente ay hindi palabati. Hiniling lamang niya na makausap ang mga lider ng nayon kinaumagahan upang ipaliwanag ang kanilang plano. Kinabukasan, nagtipon ang mga taga-nayon sa ilalim ng isang malaking puno sa gitna ng komunidad. Tumayo si Vicente, bitbit ang mga satellite map at aerial photograph. Ito ang mga lugar na may halumigmig sa ilalim ng lupa sa loob ng 50 kilometrong radius, sabi niya, habang itinuturo ang maliliit at halos di makitang asul na tuldok. Mayroon pa ring tubig sa ilalim, mga 30 metro ang lalim. Isang mahinang bulungan ang kumalat. Walang sino man ang nag-akala na may buhay pa sa ilalim ng lupa. Kami ay mula sa isang proyekto na matagumpay na nagpanumbalik ng mga tigang na lupain sa rehiyon ng Ilocos sa Pilipinas. Gumagamit kami ng sistema para buhayin ang siklo ng tubig nang hindi umaasa sa ulan mula sa langit, pagpapatuloy ni Vicente. Ang sistemang tinutukoy niya ay ang pinagsama-samang 4 na pamamaraan, paghuhukay ng mga balon na nag-iimbak ng tubig sa ilalim ng lupa, pagpapabuti ng lupa gamit ang mga lokal na mikrobyo, pagtatanim ng mga windbreak o hanay ng punong pananggalang sa hangin na hango sa disenyong Pilipino, at isang sistema ng pagkolekta ng singaw ng tubig sa hangin gamit ang mga solar-powered dome.
Hindi kami mga salamangkero o milyonaryo, sabi ni Vicente, na humihingi ng kooperasyon mula sa mga taga-nayon. Kailangan namin ang lakas ng bawat isa. Dahil hindi ito simpleng tulong, ito ay ang sama-samang pagbuo ng ating kinabukasan. Isang binatang nagngangalang Kibe ang unang nagboluntaryo. Isa siya sa mga kabataang sawa na sa paghihintay. Ayokong tanungin din ako ng magiging mga anak ko tulad ng pagtatanong ni Musa sa kanyang lola kung ano ang ulan. Ang unang araw ng 180 araw na misyon ay nagsimula noong umaga ring iyon. Sinimulan ng mga Pilipinong inhinyero ang pagsusuri sa lupa gamit ang GPR Ground Penetrating Radar upang mahanap ang mga water-bearing rock layers. Kasabay nito, inihanda ng mga taga-nayon ang lupa, nagpatubo ng mga punla at nagtulong-tulong sa pagtatayo ng mga dome na mangongolekta ng singaw ng tubig mula sa tuyong hangin. Kahit pagod at may pag-aalinlangan, may naramdaman silang kakaiba sa hangin ang pag-asang unang beses sumibol sa loob ng 70 taon. Sa ika-12 araw ng misyon, nasanay na ang mga taga-nayon sa ingay ng mga makinang pansuri at sa imahe ng mga Pilipinong walang tigil sa pagtatrabaho mula umaga hanggang gabi. Marami ang nagbago mula sa pagiging mapang-usisa tungo sa pagiging katuwang. Ang mga bata ay tumatakbo para matutunan kung paano gumawa ng mga punlaan habang ang mga matatanda naman ang nag-aasikaso sa pahingahan ng pangkat na unti-unti na nilang itinuturing na pamilya, ngunit ang pinakagumulat sa lahat ay nangyari isang gabi. Natapos install ni Vicente at ng kanyang team ang unang set ng mga vapor collection dome. Mukha itong malalaking kalahating bilog na tolda na gawa sa translucent na material na sumasalamin sa UV rays. Hindi ito mukhang high-tech, ngunit sa loob nito ay may isang mekanismo ng condensation na gumagamit lamang ng kaunting solar energy. Sa gabi, ang pagkakaiba sa temperatura ay nagiging sanhi upang ang singaw ng tubig sa hangin ay mamuo at maging patak ng tubig na naiipon sa isang tangke sa ilalim. Kinaumagahan, binuksan ng team ang tangke para ipakita sa mga taga-nayon. Tuloy-tuloy na pumatak ang malinaw na tubig sa isang hindi kapani-paniwalang dami. 18 litro bawat gabi mula sa isang maliit na dome lamang. Tubig nga ba ito? Tanong ng isang matandang babae habang isinasawsaw ang daliri sa tangke. Malamig at walang amoy putik, sabi niya na may nanginginig na boses. Isang malakas na sigawan ng tuwa ang umalingaw-ngaw sa buong nayon. Si Musa, ang batang hindi pa nakakakita ng ulan, ay tumalon sa galak. Ito po yung tubig na ikinukuwento ni Lola. Nang araw na iyon, inanunsyo ng team ang kanilang bagong layunin. Magtatayo tayo ng 50 pang dome sa loob ng 30 araw para magkaroon ng sapat na tubig ang nayon hanggang sa panahon ng pagtatanim. Ngunit hindi lang mga dome ang sagot. Hindi sapat ang nakokolektang tubig para sa agrikultura. Kinailangang matutunan ng mga taga-nayon kung paano mag-imbak ng tubig sa mismong lupa. Sinimulang ituro ni Vicente ang technique ng subsurface recharge wells, mga balon, na titiyaking bawat patak ng tubig mula sa mga dome ay hindi sasayangin ng mainit na hangin. Sa halip, iimbakin ito sa ilalim ng lupa, sasalain ng buhangin at bato hanggang sa luminis. At kapag kailangan na ng mga pananim, ang lupa na mismo ang magbibigay nito sa kanila. Hindi natin didiligan ng mga halaman, paliwanag ni Vicente. Buhayin natin ang lupa at ang mga halaman na ang magdidilig sa kanilang sarili. Ang konseptong ito ay nagpasigla sa mga taga-nayon. Hindi nila inakala na mayroong teknolohiyang simple at nakabatay sa kalikasan na ganito. Nang gabing iyon, tumingala si Musa sa langit kasama ang kanyang ama at nagsabing, "Itay, parang hindi na po kasing tahimik ng dati ang langit." Matapos maging matagumpay ang vapor collection system sa maraming lugar, ipinagpatuloy ni Vicente ang susunod na plano, ang pagpapanumbalik ng ecosystem gamit ang pinakasimple ngunit pinakamakapangyarihang bagay sa mundo, mga buto ng halaman. Binuksan ng team ang isang makapal na tela na puno ng maliliit na buto. Ang ilan ay kulay abo, ang ilan ay mabalahibo, at ang iba ay napakaliit na halos hindi makita. Ito ang mga buto mula sa rehiyon ng Ilocos sa Pilipinas, na dumaan sa natural na pagpapabuti upang maging matibay sa tagtuyot at mabilis lumaki, paliwanag ni Vicente, habang inaabot ang mga ito sa pinuno ng nayon. Tumingin ang mga taga-nayon ng may pagtataka. Wala pong tumutubo rito kahit kamote.
sabi ng isang babae. Masyadong matigas ang lupa, masyadong mainit ang araw. Tumango si Vicente. Naiintindihan po namin, pero magsisimula tayo sa maliliit na puno na hindi nangangailangan ng maraming tubig at itatanim natin sila ng hindi nag-aararo. Itinuro niya ang paraan ng deep seeding gamit ang isang kahoy, bubutasan ang lupa ng 30 sentimetro ang lalim, ihuhulog ang buto, at tatabunan ng magandang uri ng lupa na may halong mga mikrobyo mula sa Pilipinas na may kakayahang magpanatili ng halumigmig kahit sa pinakatuyong kondisyon. Bawat pamilya ay nakatanggap ng 50 buto, kasama ang isang payo. Alagaan ninyo ang isang buto para mabuhay at susunod na ang 49 pa. Sa tanghali, umaabot sa 47 degrees Celsius ang temperatura. Walang awa ang sikat ng araw sa lupa. Ngunit lumalabas pa rin ang mga taga-nayon para magtanim. Ang unang sumibol ay isang uri ng ipil-ipil na kayang alisin ang sobrang alat sa lupa at natural na nagpapabuti sa pH level nito. Tumubo na talaga, bulalas ni Kibe, habang tinititigan ng isang maliit na luntiang usbong na sumilip mula sa bitak ng lupang dati sintigas ng bato. Ang makakita ng punong tumutubo sa lupang dati patay ay isang bagay na hindi man lang nila pinangarap. Ngunit nang mangyari ito sa kanilang harapan, nagsimulang bumalik ang kanilang pananampalataya. Sinimulan din ng team na ituro ang konsepto ng windbreak forest o isang pader ng mga puno. Sa pamamagitan ng pagtatanim ng mga puno sa isang hanay, nababawasan ang bilis ng hangin. Habang nabubuo ang mga windbreak, unti-unting tumataas ang halumigmig sa hangin. Ito ay isang dahan-dahang pagbabago ng klima gamit ang kalikasan. At ng gabing iyon, sa unang pagkakataon sa loob ng ilang dekada, hindi naramdaman ng mga taga-nayon na tuyo ang hangin. Hindi dahil umulan na, kundi dahil ang pag-asa ay nagsisimula ng tumagos sa lupa tulad ng tubig sa ilalim ng buhangin. Lumipas ang 45 araw mula nang tumuntong ang mga Pilipinong developer sa Haramogo. Ang lupang dating bitak-bitak ay nagsimula ng magkaroon muli ng buhay. Tuwing umaga, makikita ang mga taga-nayon na naglalakad at sinusuri ang hanay ng mga bagong punla na parang sarili nilang hardin. Ang ilan ay nagsimulang gumawa ng bakod laban sa mga hayop. Ang iba ay gumagawa ng sarili nilang tangke ng tubig mula sa luwad gamit ang isang sinaunang teknik mula sa Pilipinas na hinaluan ng mga lokal na materyales ng Africa. Habang unti-unting bumubuti ang ibabaw ng lupa, may tahimik na pagbabagong nagaganap sa ilalim nito. Isang araw, sinuri ni Vicente at ng kanyang team ang mga recharge well na hinukay nila noong unang linggo. Ibinaba nila ang isang soil moisture meter at natuklasan ang isang bagay na nagpatigil sa kanya. Tumaas ng 12% ang moisture level sa lalim na 1.2 metro, bulalas ni Vicente. Hindi lang ito numero. Ito ay senyales na ang lupa ay nagsisimula ng sumipsip ng tubig ng may buhay, hindi lang basta hinahayaang dumaan ito. Nagsisimula ng gampanan ng lupa ang tungkulin nitong saluhin ang ulan kahit hindi pa ito pumapatak. Nagpasya ang team na magdagdag pa ng mga vertical recharge well para pabilisin ang proseso gamit ang solar energy para magpump ng tubig mula sa mga condensation dome at itago ito sa ilalim ng lupa. Tinawag ng mga taga-nayon ang prosesong ito na pagtatago ng ulan. Kailangan nating magtago ng sapat na ulan sa ilalim ng lupa para sa araw na lalambot na ang puso ng langit, sabi ni Vicente kay Kibe habang tinutulungan siya nitong ayusin ang mga tangke. Samantala, isang mamamahayag mula sa kalapit na bansa ang dumating upang gumawa ng balita. Prangka ang kanyang tanong. Talaga bang naniniwala kayo na ilang tao lang at mga simpleng kagamitan ang makapagbabago sa klimang 70 taon ng tuyot? Ngumiti si Vicente at sumagot ng may diin. Hindi namin kailanman inisip na babaguhin namin ang langit. Naniniwala kami na babaguhin namin ang lupa. At kapag handa na ang lupa, ang langit mismo ang magbabago. Ito ang puso ng kanilang ginagawa. Hindi ang kontrolin ang kalikasan, kundi ang lumikha ng mga kondisyon para bumalik ang kalikasan at gampanan ang sarili nitong tungkulin. Nang gabing iyon, naglalakad si Musa kasama ang kanyang lola malapit sa tuyong balon na dati niyang palaruan. Yumuko siya at bumulong, "Lola, naririnig ko po ang tunog ng tubig. Nasa ilalim po." Hindi sumagot ang matanda. Ngumiti lamang ito habang dahan-dahang namumuo ang luha sa kanyang mga mata. Alam niya na ang tunog na iyon ay hindi mula sa lupa,
kundi ang tunog ng pag-asang tahimik na umuusbong. Sa ika-68 araw ng misyon, pinalawak ng team ang kanilang gawain palabas ng nayon, patungo sa isang paanan ng burol sa Hilaga, na dating natural na kagubatan 100 taon na ang nakalilipas, ayon sa mga lumang dokumento. Kung maibabalik natin ang sigla ng burol, mas mabilis babalik ang ulan, sabi ni Vicente sa isang pagpupulong. Kumunot ang noo ng marami. Ano pong kinalaman ng bundok sa ulan? Tanong ng isang babae. Ang bundok ang baga ng lupa, sagot ni Vicente. Kapag ang singaw ng tubig sa hangin ay umakyat, namumuo ito sa paligid ng mga bundok. Kung mainit ang bundok, ang ulan ay sisingaw pa itaas. Ngunit kung malamig ito dahil may mga halaman, mas madaling mamumuo ang ulan pababa. Nagsimulang magtanim ang team ng isa pang uri ng halaman hindi para sa kita, kundi ang vetiver grass, na may mga ugat na lumalalim ng mahigit 2 metro. Kaya nitong kapitan ang lupa at sumipsip ng halumigmig mula sa hangin, mas madaling itanim ang vetiver grass kaysa mga puno dahil puwede itong isingit sa mga bitak ng lupa. Mahigit 70 taga-nayon ang bumuo ng buhay na bundok team. Sa loob lamang ng 2 linggo, ang dating kalbong burol ay nagkaroon ng bahid ng luntian. Hindi pa ito gubat, pero ito na ang daanan ng ulan, sabi ni Vicente habang nakatingala. Samantala, ang weather station na inilagay nila sa burol ay nagsimulang magpakita ng mga pagbabago. Ang relative humidity ay tumaas mula 14% patungong 29%. Ang average na temperatura sa gabi ay bahagyang bumaba. Ang mainit na hangin ay humina dahil sa mga halaman. Sa mundo ng siyensya, ito ay malinaw na senyales ng pagbaliktad ng sistema. Nagsimulang pag-usapan ng mga taga-nayon ang ulan hindi na bilang alaala, kundi bilang isang bagay na malapit ng dumating. Nagbago na rin ang tanong ni Musa, "Itay, kapag umulan po ba, mapupuno ang balon natin?" Tumawa ang kanyang ama. "Hindi pa natin alam kung kailan darating ang ulan, anak. Pero naghahanda tayo ng lugar para sa pagdating niya." Nang gabing iyon, ang langit ay tulad pa rin ng dati, walang ulap. Ngunit ang puso ng mga taga-nayon ay hindi na kailanman magiging tulad ng dati dahil ang bundok ay humihinga na. Umaga ng ika-89 na araw, nagulantang si Vicente nang lumabas ng kanyang tolda. Narinig niya ang isang tunog na hindi niya pa naririnig sa loob ng 3 buwan, ang dagundong ng kulog. Tumingala siya. May mga kulay abong ulap na namumuo sa itaas ng burol mismong sa lugar kung saan nagtanim ang buhay na bundok team. "Darating na po ba?" tanong ni Musa, na tumakbo palapit sa kanya, ang mga matay puno ng pag-asa. "Hindi pa, anak, pero napapansin na nila tayo," sagot ni Vicente nang nakangiti. Kahit hindi pa umuulan, ang kulog ay ang unang senyales na ang ecosystem ay nagsisimula ng makaakit ng sapat na temperatura at halumigmig. Ayon sa ulat ng kanilang meteorologist, nagsisimula ng maipon ang mga ulap sa itaas ng nayon tuwing hapon. Interesado na ang kalikasan sa lugar na ito, sabi ni Vicente sa kanyang team, ngunit kasabay ng magandang balita ay isang banta. Napansin na ng ilang lokal na opisyal ng gobyerno ang kanilang proyekto dahil dumarami ang mga taga-kalapit nayon na pumupunta para matuto. Itinuturing tayong banta, sabi ni Dr. Elena Reyes, isang eksperto sa international policy na kasama sa team, hindi dahil sa politika, kundi dahil masyadong mabilis ang pagbabago. Ang mga proyektong ilang taon na nilang ginagawa na walang resulta ay nagmumukhang walang halaga kumpara sa nagawa natin sa loob ng 3 buwan. Alam ni Vicente na papasok na sila sa pinakamahirap na yugto, hindi ang pakikipaglaban sa tagtuyot kundi ang pagpapanatili sa pagbabago laban sa mga humahadlang. "Hindi tayo titigil," sabi niya sa team at sa mga taga-nayon. Ang kulog na iyon ay hindi isang babala. Ito ay isang tanong. Handa na ba kayo? Nang gabing iyon, isinulat ni Musa ang unang tala sa kanyang buhay gamit ang isang mapurol na lapis. Ngayong araw, kumulog sa unang pagkakataon. Hindi ko pa alam kung darating ang ulan, pero alam kong nakikinig na sa amin ang langit. Ika-103 araw. Ang mga ulap ay nanatili. Ngunit may isa pang uri ng ulap na namuo ang tensyon sa pagitan ng tagumpay at politika. Kinaumagahan, nakatanggap si Vicente ng isang dokumento mula sa lokal na pamahalaan. Nakasaad dito na ang kanilang hindi rehistradong proyekto
ay maaaring lumalabag sa Environmental Security Regulations na may mungkahi na itigil ang lahat ng gawain hanggang sa makakuha ng bagong permiso. Ito ay senyales na maaaring hilingin na tayong umalis, sabi ni Dr. Reyes. Hindi dahil may nilabag tayong batas, kundi dahil masyado tayong mabilis. Biglang nagsalita si Kibe, "Huwag po kayong umalis. Ngayon lang kami nagkaroon ng tunay na pag-asa. Kami na po ang kakausap sa kanila." Kinabukasan, mahigit 200 taga-Nayon ang nagtipon sa kanilang bulwagan. Dumating ang mga kinatawan ng gobyerno. Isang matandang babae ang tumayo, nanginginig ang boses ngunit matatag. Hindi sila namigay ng pera o pagkain para lang magpa-picture at umalis. Binago nila ang aming lupa, ang aming langit at ang aming buhay. Sumigaw ang isa pang lalaki, "Huwag ninyo kaming bigyan ng pera. Bigyan ninyo kami ng kaalaman tulad ng ginagawa ng mga Pilipino." Matapos makinig, tumayo ang pinuno ng mga kinatawan. "Bigyan ninyo kami ng panahon para suriin ang lahat," sabi nito, at mabilis na umalis. Kahit walang malinaw na sagot, ang boses ng mga mamamayan ay gumising sa isang bagay. Ang takot na mawala ang pagbabagong ngayon lang nila nahawakan. Nang gabi, nagpulong ang team sa tabi ng balon. "Kahit pautusan tayong tumigil bukas," sabi ni Vicente, "naniniwala akong may isang bagay na tayong nagawa. Napaniwala natin ang mga tao na posible pang bumalik ang ulan." Tumingala si Musa sa langit. Kumakapal ang mga ulap. Sumisimoy ang amoy ng lupa. Kahit walang ulan, may bigat sa hangin. Maaring ito ay singaw ng tubig o ang puso ng mga taong hindi napapayag na bumalik pa sa dati. 117 araw, nandoon pa rin ang mga ulap, mas madalas na ang kulog tuwing hapon. Ang hangin ay mabigat, tila may sasabog, ngunit walang ulan. Nagsimulang mag-alala ang mga tao. Hanggang dito na lang ba tayo? Bulong-bulungan sa palengke. Ang ilang matatanda ay nagsimula ng bunutin ang mga namatay na punla. Bumaba ang lebel ng tubig sa ilang balon. Si Musa ay nakaupo na lang at nakatingin sa langit, dala ang mga tanong na hindi na niya magawang bigkasin. Maging si Vicente ay nagsimulang magduda. Habang tinitingnan ang datos, bumulong siya. Tumataas ang humidity araw-araw, pero bakit walang ulan? Doon nagmungkahi si Dr. Reyes. "Lagi tayong nakatingin sa itaas. Baka nakalimutan nating tumingin sa ibaba." Ang mga salitang iyon ay nagbigay ng ideya. Nagpasya silang suriin ng husto ang ilalim ng lupa. Matapos maghukay ng mahigit 35 metro, hindi tubig ang kanilang nakita kundi mga siwang sa lupa kung saan umiikot ang hangin. Kapag nabubuhay muli ang lupa, nagsisimula itong huminga, paliwanag ni Vicente. Sumisipsip ito ng hangin at naglalabas ng halumigmig sa gabi. Ang tawag dito ay soil respiration. Pinapakita ng mga siwang na ito na ginagawa na ng lupa ang kanyang trabaho. Nagbabalik na siya ng singaw ng tubig sa langit, ang huling hakbang bago umulan. Nagawa na natin ang kalahati ng trabaho ng ulan. Ang natitira ay trabaho na ng langit. Bumalik ang mga mamamahayag. "Hindi ba kayo napanghihinaan ng loob?" tanong nila. Isang 50 taong gulang na lalaki ang sumagot ng malakas, "Kahit hindi umulan, ayos lang. Dahil naririnig naming humihinga ang lupa, alam naming hindi na kami mamamatay kasama ng tagtuyot." Nang gabing iyon, nagtakbuhan sina Musa at ang kanyang mga kaibigan sa paligid ng mga dome. Ang tubig ay patuloy na pumapatak sa mga tangke, tulad ng bawat gabi, ngunit iba ang pakiramdam. Ang hangin ay mas malamig at ang paligid ay nakakakilabot sa sobrang tahimik. Para bang ang langit ay nagpipigil ng hininga, naghihintay sa isang bagay na maaaring mangyari anumang oras. 120 araw. Bago pa man sumikat ang araw, ang langit sa Haramogo ay nababalot na ng mabibigat at kulay abong ulap. Tumahimik ang mga ibon. Isang kakaibang malamig na hangin ang umihip na nagdulot ng pakiramdam na hindi maipaliwanag ng sinuman. Tumigil sa paglalaro ang mga bata. Tumigil sa pagbubungkal ang mga magsasaka. Lahat ng mata ay sabay-sabay na tumingala, tahimik. Nakatayo si Vicente sa gitna ng nayon. Bahagyang nanginginig ang mga kamay hindi sa takot, kundi sa tindi ng kabog ng kanyang dibdib. "Darating na kaya?" bulong ni Dr. Reyes. Dahan-dahan siyang tumango. "Kung tinanggap tayo ng kalikasan, ngayon na ang araw."
Bigla, isang mahinang plok ang narinig mula sa bubong ng isang dome. Isang patak ng tubig ang tumama sa dahon ng ipil-ipil. Ang tunog na iyon ang pinakamalakas na narinig ng marami sa buong buhay nila dahil iyon ang tunog ng ulan na hindi nila narinig sa loob ng 70 taon. Isa pang patak at isa pa. Maya-maya, ang mga patak ay naging tuloy-tuloy. Isang malakas na malamig na hangin ang dumating kasabay ng buhos ng ulan na para bang may nagbukas ng isang kurtina ng tubig mula sa langit. Nagsigawan sa tuwa ang mga bata. Tumakbo si Musa at inilagay ang isang timba sa gitna ng ulanan. Ang kanyang lola ay tahimik na umiiyak habang nakatingala, ang mga matay basa ng ulan at ng sarili niyang luha. Nagawa natin. Dumating na. Sabi ni Vicente na may garalgal na boses habang nakatayo sa gitna ng ulan. Basa ang buong nayon, ngunit walang sinumang sumilong. Lumabas ang lahat para salubungin ang ulan. May nagtaas ng kamay sa langit. May yumuko para hawakan ang lupang nagiging putik na. Nakuha ng kamera ng mga mamamahayag ang mga ngiti at luha ng mga tao. Ang mga kabataan ay nagsayawan sa gitna ng ulan na para bang ito ang pista ng buhay. Hindi ito bagyo. Hindi ito malakas na ulan. Ito ang unang ulan ng isang lupaing nakalimot nang umiyak sa loob ng 7 henerasyon. Isang mahinang kulog ang dumagundong, kasabay ng amoy ng basang lupa na bumalot sa buong paligid. Sumigaw si Musa ng buong lakas. Alam ko na kung ano ang amoy ng ulan. May bumulong sa gitna ng mga tao, malinaw at matatag. Hindi ito himala. Ito ang bunga ng pananampalataya at pagkilos. Huminto ang ulan sa gabi ng ika-120 araw, ngunit nanatili ang amoy ng basang lupa buong magdamag. Kinaumagahan, nagising ang mga taga-Haramogo sa huni ng mga ibon na ngayon lang nila narinig ang tunog ng buhay na nagbabalik. Ang balong dati tuyot ay mayroon ng tubig na halos kalahati ang taas. Pinapaligiran ito ng mga taong hindi makapaniwala. Ang mga bata ay nagtatampisaw. Ang mga halaman ay muling tumayo ng tuwid. Muling narinig ang tunog ng mga kagamitang pang-agrikultura hindi para maghukay kundi para magtanim. Sa loob lamang ng ilang araw, ang ecosystem ay bumilis sa paggaling. Nagbalik ang mga insekto. Ang relative humidity ay tumalon mula 20.5% patungong 47% sa loob ng 72 oras. Ang mga matatandang dati walang pag-asa ay sila na ngayong nagtuturo sa mga bata tungkol sa pamumuhay na kaagapay ng kalikasan. Sinimulan ng team na magbigay ng mga workshop para ipasa ang kaalaman sa mga tao upang sila na mismo ang mga laga sa sistema. Hindi kami mananatili rito magpakailanman, sabi ni Vicente. Ngunit ang iiwan namin ay mananatili sa inyo ng mas matagal pa kaysa sa amin. Mga kinatawan mula sa kalapitnayon ang nagsimulang dumating. Ang ilan ay naglakbay pa ng 80 kilometro para lang matutunan kung paano gumawa ng mga dome at balon. Nakatayo si Musa sa tabi ng balon, nakangiti. Magkakaroon na tayo ng gulayan, sabi niya sa mga kaibigan. Makakakain na tayo ng totoong pakwan, hindi lang sa libro. Dumating ang mga international journalist para itala ang penomenon. Ang headline sa maraming bansa, na yung walang ulan sa loob ng 70 taon, muling nabuhay sa loob ng 180 araw, gamit ang simpleng teknolohiya mula sa Pilipinas. Ngunit para sa mga taga rito, hindi lang ulan ang nagpabago sa kanila. Ito ay ang muling maniwala na kahit gaano kalupit ang kalikasan, kung matututo tayong makinig sa kanya ng may pagpapakumbaba, tutugon siya ng may lambing. Eksaktong 180 araw, ika-6 na buwan ng team sa Haramogo. Ngunit ngayon, wala nang may gustong umalis sila. Puno ang plaza ng mga taong nakasuot ng kanilang tradisyonal na damit. Lahat sila ay may iisang bagay, mga ngiti. Walang iyak, walang panaghoy, tanging pasasalamat sa pinakamagandang paraan, ang ipakita na kayanan nilang magpatuloy ng mag-isa. Nakatayo si Vicente sa isang entablado. Niyakap siya ng mga bata. Lumapit si Musa, ang batang dati hindi kilala ang ulan, dala ang isang maliit na kahon. Tito, inipon po namin ang mga butong na ani namin. Baka po gusto ninyong itanim sa ibang lugar. Nasa loob ng kahon ang mga buto ng ipil-ipil, vetiver grass, at mga katutubong munggo na tumubo dahil sa kanilang sistema. Nanginginig na tinanggap ito ni Vicente. Alam na ito ang pinakamahalagang regalo sa kanyang buhay. Hindi kami ang tumulong sa inyo,
sabi niya sa lahat. Kayo ang tumulong sa amin na maalala na walang halaga ang teknolohiya kung hindi ito gagamitin para buhayin ang pag-asa ng mga naniniwala. Nag-iwan ang team ng mga manual at video kung paano gawin ang lahat para makopya ito ng ibang nayon. Isa sa mga bagay na nagbago magpakailanman ay ang mga bata. Hindi na nila alam ang salitang permanenteng tagtuyot. Kilala na nila ang ulan, ang amoy ng basang lupa, at alam nilang ang tao ay hindi nilikha para maging mas mataas sa kalikasan, kundi para mamuhay kasama nito. Bago umalis ang team kinaumagahan, huminto ang kanilang sasakyan. Maraming tao ang naghihintay sa daan, mga taga-ibang nayon. May hawak na pala, may bitbit na buto, may dalang litrato ng kanilang mga tuyong balon. Ngunit iisa lang ang sinasabi ng lahat, tulungan ninyo, kami, at iyon ang sagot. Hindi pa tapos ang misyon. Nagsisimula pa lang ito, hindi lang sa Haramogo, kundi sa marami pang nayon na naghihintay na sumibol ang mga buto ng kinabukasan. Ang nangyari sa maliit na nayong ito ay nagsasabi sa atin, huwag maliitin ang pag-asa at huwag kailanman maliitin ang kakayahan ng isang Pilipino. Ang mga himala ay kayang likhain ng kamay ng tao.